Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga bagang hindi niya maisasaayos sa inyong buhay? Dumatal ba sa buhay niyo ang di ninyo kagustuhan? Ngunit nang dahil sa pagmamahal, ito'y ginagawa niyong lubusan. Nandiyan ang Ama na sa inyo'y kaantabay, na sa tuwin ay sa inyo'y hindi nagpapabaya kailanman. Sapagkat kilala niya ang sinuman, batid niya ang gawa ng bawat anak niya, kaya't ang sinumang nagpapakabuti sa pananaw niya, kailan may di pababayaan habang siya'y nabubuhay. Lingkod ka ba ng Diyos? May mga pinagdaraanan ka? Ang dami pong mga, yan, pag-aralan nyo po, no? Anak ng kaps, anak ng alagad, may lagnat, may ubo, mayroong may sipon. Subalit hindi hadlang para sa paglilingkod. Hindi hadlang para maglingkod. Ginamit kang manggagamot, ginagamit kang manggamot, pagkatapos mong maglingkod, ikaw naman ay mayroong pagsubok. Nako, kay bait talaga ng kalaban, ano? Napakasimple po. Kapag nasa Ama ka, makakatawa ka pa. Buhay ba ang Ama? Kaharap mo iba't ibang uri ng karamdaman, kausap mo iba't ibang problema, iba't iba dinadala, ngunit di nila batid yung dinadala mo. Hindi nila nakikita yung pinagdaraanan mo. Hindi nila nalalasap yung nananamnam mo. Kaya napakasarap maglingkod sa Ama. Buhay ba ang Ama? Pag pinagnilayan mo at sinuri mong totoo, mahal ka nga ba ng Ama? Kapag nagtanong ka bilang tao, kung di mo naaabot, di mo naunawaan, sasabihin mo, may Diyos ba talaga? Sasabihin mong talaga, mahal ka ba niya? Ngunit kapag naaabot mo na't naunawaan mo kung ba't ginagawa niya sa iyo ito, masasabi mong mahal na mahal ka niya. Bakit? Sapagkat maliwanag niyang tinuturan, anak, ano ang naiba sa iyo sa bilang pagkatao? Kung ang layunin mo'y sarap ng buhay lang ito. Ang dulot ng kalaban ko'y puro sarap sa buhay. Pasarap baga. Ngunit ang tanong, pagkatapos ng pasarap, pagkatapos ng galak, pagkatapos ng nabulid ka na, sa hirap naman, sinong mag-aangat? Sino ang maghahango? Sino ang magbibigay liwanag? Hindi siya. Ako pa rin. Buhay ba ang Ama? At siyaan ang pawang katotohanan, mga minamahal, sapagkat minsan may marireceive kang text. Apo, ganito po sakit na anak ko, ganito.
Samantalang ikaw, kasalukuyan mo rin pinakikibakahan. Wala silang alam. Ano ang itutugon mo? Ano isasagot mo? Yung kalooban ng Ama. Yung mula sa Kanya. Yaong pagmamahal ang ipadadama mo. Sapagkat lingkod ka. Ngunit kapag sa kapwa mo doon ka dumaing, ano ang isasagot sa'yo? Naku, alimbawa'y dumaing. Nilalagnat yung anak ko. Ako rin nilalagnat yung anak ko. Pag parehas silang nilalagnat, ang anak nila. Pag halimbawa may problema silang parehas, may problema ako, may problema din ako. Ngunit iba ang mga lingkod ng Ama. Kapag may dinadala, ang dumudulog sa kanila, pera ang sarili nila. Buhay ba ang Ama? Sapagkat tulad ng Kristo, kasalukuyang nagdadala ng napakabigat na krus na hinihilahod. Subalit, ang titig lamang at ang tinig ay nagagawa ng kagalingan. Bakit? Ang lahat ng sumusunod habang ito'y naghihirap at nakikitang pinapasan ang krus ng buhay ng tao sa pagtubos ng kasalanan, ang totoo, lumuluha man, gumagaan ang pakiramdam. Subalit, yaong mga walang pag-iisip na mabuti, nakatawa silang humahamak, ngunit di nila batid ang magaganap. Kaya't sino ang mas maligaya? Ang lumuluha na nakikita ang mabuti at nadarama ang pagmamahal, o yoong hindi nila alam ang hirap at sakit ng tagatubos at sila'y nagpapasarap? Ang lumuluha, ngunit nakakadama ng pagmamahal. Sapagkat hanggat hindi ka nakalasap ng pait, hanggat hindi mo dinanas ang hirap, hindi mo mapapatotohan ang buhay ang Diyos mo. Sapagkat dito siya sumasaklolo sa iyo at dito niya napapatotohan ang siya'y mahal na mahal ang pandamang alay sa tao. At tuwirang tapat ang handog nito. Bakit? Nasaktan ka ba? Lumuha ka? Opo, sagot ninyo. Ang sakit na yaan ay sa katawan lamang. Ang hirap na yaan ay sa katawan lang. Subalit, ang sakit ng yaang dulot sa iyo ng hindi mo dapat kamtan, ang Ama naman ang magpapatibay at magbibigay lugod galak sa iyo kapag nakita kanyang tapat kanyang anak. Buhay ba ang Ama? Tulad ng Kristo, ang hirap, ang sakit na nilakbay, na natamo, na kinamtan, na pinagdaanan, damang-dama ang kalakasan ng kapangyarihan ng Ama, damang-dama ang pagmamahal at kalinga ng Ama, napapatotohanan ang tunay na kaloob ng Ama, sapagkat nakayanan ang lahat ng pinagdaanan. Yaon ang Ama na sumasa tao at tinatanggap ang Ama at nanahan sa tao, ang Amang pinanahan ay ang Espiritu mula sa Kanya. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hindi ito mawawawaan ng mga walang pandama. Hindi ganang ito'y maunawaan ng di nakakaunawa pa. Ngunit at pasubali, magala, magpuri, magpasalamat, ang may pandama ay lalong nabuhay pa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Sapagkat
Ang kaligtasan na handog ay kabanalan, kaya't salang-sala ang paroroon sa kaharian. Kaya't magalak at magpuri ka nang dahil sa pagtanggap mo at pagbalik loob sa Ama, ay dumaranas ka ng pasakit ng loob kung paano mo ito pakikibakahan at kung paano mo ito mapagtatagumpayan. Nang dahil sa kapalit ng iyong pagsuko ay kaluwalhatian at buhay na walang hanggan. Katotohanan ang sakit tinuturan, kaya't hindi ito kaya ng tao at di makakaya ng tao kailanman, kaya't ibinigay ng Ama ang Espiritu niyang makakakaya upang makayanan ng taong kanyang ibinigay ay Espiritong totoo. Kaya't magpuri, magpasalamat nga ang nakadama, sapagkat tuwirang nagpapatotoo ang Ama ay tapat sa kanyang mga anak. Nek karameneyahanan, nek karameneyahanan, nek karameneyahanan. Alalaong baga, kaya nga't maliwanag na tinuran iba ang dulot ko sa sanlibutang ito. Kaligtasan ang nasa ko, hindi ng inyong kung ano-ano lamang, na nais iligtas sa lapi, bagay, sasakyan na mahal sa inyo. Kundi, kaiba ang kaligtasang dulot ko, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa, kaya't pinabubuti, pinapaging dapat na mainam kayo, ang dilim ay tinatanglaw ay liwanag, at hinahawi ang dilim upang sumibol ang liwanag. Kaya't magalak nga at magpuri ang mga pinagdaanan nila'y sakit, sapagkat ang Ama'y lugod na lugod, habang pinakikibakan nyo ang hirap at sakit na kung papaano kayo magbabagong ganap, upang doon masambit niya tunay kanyang anak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat kung ika'y anak ng tao at tunay na anak ka pa sa pagkakasala at di ka inanak sa Espiritu, tunay na hindi mo pa makikilala ang katotohanan niya. Subalit kaya't tinawag kang anak na mapalad, nang isinilang ka sa Espiritu niya, nakamtan mo ang katotohanan na pagbago ang iyong kaisipan, binago ang iyong kalooban, nagawa mo ang lahat ng hindi mo dapat gawin, nang dahil kung ika'y nasa pagkatao lamang. Kaya nga, ang mga iniba ng Ama't nagbago sa Kanya, may ginagawa silang di magawa ng kapwa-taong hindi pa nakikita ang katotohanan niya. Ang hindi pa makarinig sa ganang kanyang katotohanan at di mawawa ng kanyang kalooban, ay di mararamdaman ang kanyang pagmamahal. Kaya't maliwanag na mapalad niya, ang sa kanya ay tumanggap at nagliwanag na ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Kapag ika'y nagdadalang tao, sinasakripisyo mo ang sarili mo dahil sa anak na minamahal mo. Habang hinihintay mo ang pagluwal nito, sakit at hirap ng paghilab ng tiyan mo. Nakikibaka ang buhay mo kung pagluwal nito'y buhay ka pa o patay ka. Ngunit at pasubali ng sinadsyad ka't nailuwal na maluwalhati ang iyong anak, uha lamang niya'y nakagalak na sa'yo. Ganyan din ang kaligtasang kakamtin at tatamuhin ng tao. Sa mga nakikiisa at nakikibaka upang ipaglaban ang katotohanan at pagbabagong buhay, binabata ang sakit na kanyang dinaranas. Pinagtitiisa ng kanyang hirap na binabata. Habang binabata niya yaong sakit na yaon, halos luluha ang kanyang mata, halos hindi niya batid kung malalagpasan niya, subalit nang nahulagpusan niya,
At nasabi ng ama, anak, tunay na anak ka nga kita. Anak nga kitang natawag at nasasambit kong anak na natatawag. Sapagkat nakapasa ka, ang hirap mo at sakit, galak ang kaakibat. Hecha karamaneya karanayana. No karamaneya heneya. Ne karamaneya hanang. Ne karamaneya hanang. Ne karamaneya hanang. Kaya kapag nais mong magbagong ganap, huwag kang dudulog sa kapwa mo marupok. Huwag kang hihingi ng payo sa taong walang batid sa kabanalan. Huwag kang hihingi ng payo sa taong walang alam kundi sarili lamang. Huwag kang hihingi ng payo sa isang mahinang manindigan. Huwag kang hihingi ng payo sa isang makasalanan. Kung ang kabanalan ng nais mong mahulagpusan at kamtan sa iyong mga pagdalisay, kundi kung nais mong matunton ang kalooban ng Ama at kamtin ang kanyang kasiyahan, sa kanya ka, huwag mawalay. Habang nasasaktan ka, lalo mong pinagtitibay na kilalanin at tanggapin siya sa puso mo, mapapatotohanan niyang, anak, tandaan mo itong tuturan ko. Pagkatapos ng lahat ng saki sa iyo'y pagsubok, kaakibat ng aking dulot, kasiyahan at kagalakan. Sapagkat may nagpahirap sa iyo, ngunit hindi mo naramdaman dahil akong nararamdaman mo. May nananakit ng loob mo, ngunit hindi mo alintana sapagkat puso mo'y ako. May nangungusap ng masakit at hindi tama sa iyo, ngunit di mo'y nalala sapagkat laman ng isip mo'y salita ko. May mga nagpapahamak sa iyo, ngunit hindi ka napahamak sapagkat ako ang kaligtasan mo. May nanggigipit sa iyo, ngunit hindi ka nagipit sapagkat ako ang kaluwagan mo. Mayroong mga nagbabagsak sa iyo, ngunit hindi nila batid akong magtitindig sa iyo sapagkat ako ang kapiling at kasama mo. Yan ang sa akin at yan ang sumasakin. Kaya't ang sa akin, tuwirang makikita, ako'y ako sa kanyang buhay. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Sinong ura-urada pagdakang nagbagong buhay ay tapos na ang kanyang iniwan at tinalikdang nakaraan? Wala. Sapagkat dadaan ka pa ng pagdalisay, dadaan ka ng mga pagtitibay, dadaan ka ng mga panghihina. Sapagkat sa iyong pinakikibakahan, lagi mong tatandaan, kaya ito'y daranasin mo, hindi upang igupo ka, kundi upang ipaalala ng Ama sa iyo, anak, nais mo bang ganap na magbago? Subalit ang pinagdaraanan mo'y nakapagpapahina sa iyo. Huwag mong kaliligtaan na ako ang nasumpungan mo. Ako ang lakas at tibay mo. Anak, nang dahil ba sa pagsusumakit mong magbago? Halos igupo ka ng katawan mo sa hirap na dinaranas mo. Paano kung masasabi sa iyo, anak, ako ang bisig mo? Kung hindi mo lalabanan, nararamdaman mong yaan. Patutong ako sa iyo, kapag ika'y lumaban, mararamdaman mo, ako ay kapiling. Sapagkat di mo man nakikita, batid kong nararamdaman ang puso mo. Sapagkat di mo man ako nakita, nababasa kong laman ang isip mo. Sapagkat di mo man ako mahagkan, ako'y nasa sa iyo. Kaya't damhin mo lamang, ako'y di nawawalay. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo.
Sinong ganang katauhan ang mangungusap ng ganito? Anong uring katalinuhan taglay ng taong magdaratal nito? San huhubugin ang isip niya bilang pagkatao ang wika ko? Yaan ang patutuo kong buhay ang aking espiritu. O tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi ganang mawawawaan ng lahat ng nilalang. Yung aking mga aral na di katulad ng nilalang, sapagkat iba ang inyong pinag-aaralan sa lupa, sa inyong pamumuhay, sa inyong pagpapaganda, sa inyong gagawin kung paano kakain, sa inyong tutunguhan para kayo'y maglibang, sa inyong mga tutop din para sa kauunlad ng buhay, kaysa sa aking dulot kung paano kayo titibay sa inyong pananalig, kung paano kayo tatatag sa inyong pananampalataya, kung papaano kayo maliligtas na doon ay wala na hirap at dusa kapag nakanta nyo totoong dulot ng Ama. Yaon ay ang kalwal hatian nyo. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Kaya naman, kapag ikaw ay anak niyang matapat at totoong tumanggap, sa kabila ng iyong paghihirap, Ama pa rin laman ng isip at damdamin mo'y nakakintal ang kanyang wagas na pagmamahal. Wala kang nasambit kundi ito, o aking Ama na tigib ng pag-ibig. Ako'y walang magagawa't lampat marupok na nilalang. Madaling matukso, madaling manghina, madaling madimlan. Ngunit dahil ikaw ay Diyos ng katotohanan, huwag ka sa aking mawalay, ipiling mo akong lubusan sa iyong espiritong banal. Ang lahat ng ito'y aking mapagtatagumpayan. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Kaya nga't ang nag-aaral ng aking salita at nagsasabuhay, kakamti niyang lubusan, tagumpay at kalwalatian. Hatsa karamaneya, no karameleliyan, neheyaneyahan, no karameneyahan, ne karameneyahan, ne karameneyahan. Buhay ba ang Ama? At sa tuwin ay patutuo sa inyo, iba't iba ang espiritu ng tao sa mundo. Patutuong hindi lamang isang espiritu. Ngunit ang tunay na mabuting espiritu at banal ay ang espiritong mula sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kala ko po ba isa lang ang espiritu, Apo Kunching? Hindi. Espiritu ng alak, espiritu ni Satanas, at espiritu ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag nasa espiritu kayo ng Ama, masusukat ninyo ang kalooban ninyo kung totoong siya nga ang sa inyo. Papaano? Kapag sinaktan ka at wala kang naramdamang sakit, espiritu ng Ama yan. Kapag pinag-usapan ka ng kung ano-anong pangungusap at hindi ka nasaktan, espiritu ng Ama yan. Kapag may nalaman kang ikay pinag-usapan na kung anong pinagsasabi-sabi sa iyo at pinagsasalita sa iyo at pinagwiwikaan sa iyo at mga pinag-usapay hindi totoo at di ka nahirapan, hindi iyan sa masama. Iyan ay sa Ama. Espiritu yan ang Ama. Kapag ikaw ay nakarinig
agad kang umalsa. Masamang espiritu yan. Kapag ikaw ay ayaw na pag-uusapan, dahil hindi naman totoo pinag-uusapan nila sa'yo, espiritong masama yan. Pabayaan mo nga kahit anong pag-usapan nila sa'yo. Basta ikaw ba'y nasa totoong espiritu, mas malakas ang espiritu mo sa kanila. Buhay ba, Ama? Kaya nga, ang tanong ay eto. Mabuti bang espiritu? Yung kapag nagsabi sa kanya yung kapwa niya ay, "Hoy, nakakagalit naman yung sinasabi ni Pedro." Oo nga. Umayon. Espiritu bang mabuti yung umayon? Espiritong masama na nga dalahira. Ang umayon ay umayon pa. Parehas ba sila ng espiritu o hindi? Parehas. Tama, tumpak, tugma, at marapat. Sapagkat kung nasa mabuti kang espiritu at taglay mo ay banal na espiritu, kapag may nagsabi sa iyo ng gayon, naku, kahit na anong sinasabi niya, kung nasa banal na espiritu kay pabayaan mo, pakita mong nasa banal ka. Subalit kapag ang sinagot, oo nga, naku, talaga naman kang gano'n. Nakakatakot siyang ganyang espiritu. Mandaraya, paano kang humahaplos niyan? Habang humahaplos kayo, nagtitismis ka. Demonyo pala ng gagamot. At yan ang pawang katotohanan. Hindi lahat ng manggagamot ay banal na espiritu. Kaya nga, kapag nagsabi sa iyo ang kapwa mo, alam mo ba, ang bigat ng dalahin ko, ang hirap ng pinapasan ko, problema ko, hindi ko kaya. At sinagot ka, nako, ano bang problema mo? Inalam pa. Hindi yan mabuting espiritu. Sapagkat ang nasa mabuting espiritu, ito lang ang tutugon niya. Hindi na siya mangangatwirang magsasasagot pang alamin ang problema ng kapwa niya. Chismis yun! Ano yung tutugon? Ay, ganun ba? Tandaan mo, mahal na kapatid, walang hindi makakaya ang Ama. Kung para sa iyo'y mabigat at mahirap, sa Kanya'y magaan at maluwag. Ngunit kapag sinagot sa iyo, ano pa? Ano pa? Ano pa? Ikaw namang sitangang katulad niya. At masamang espiritu kayong nagkukwentuhan. Inalam ng inalam, pagkatapos yung pala di mo alam, kinwento sa iba. Paanong sasabihin na nakasama ay mabuti? Kaya't kapag ang kwentong hindi totoo ay nakadulot ng hindi maganda, masamang espiritu pinagmulan. Ngunit kapag nakabuti at naging maganda ang damdamin ng bawat pinaglipatan, banal na espiritu. Mga mahal, paano namang matatanggap yan ng tao? Tao ngang tao sila. Pagkatapos sinasangkala ng Ama at sasabihin banal na espiritu sila. Kasalanang mortal ang gamitin mo ang banal na espiritu sa katawan mo, ngunit hindi banal ang nagahari sa iyo. Kaya nga, maliwanag ang sinasaysay ko at pinababatid sa inyo, kung ang pagdulog ng kapwa nyo ay makabubuti ang tinuran nyo, banal ang nanguna sa inyo. Subalit, kung naghahanap lamang kayo para idalahira nyo ang kapwa nyo, dili kaya'y lalong pinahina ito, masama kayong espiritu. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Tao, kung magagamot nyo lamang ang maliit pang sugat para hindi magnakna, di sana'y walang lumalalim at lalo pang nagnakna. Ngunit paano nga gagamutin ng isang may sugat ding kanyang katulad? Kaya't kailangang gumamot sa may sugat, yaong walang sugat na tulad ng may sugat. Tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga,
Sumainyo ang kapayapaan. Heche karamenia, no karamenia ne. Neheya karachaya, no hecha. No karayana. Kaya nga't dinaratal ko, wika kong di batid ninyo, upang masambit ko ito tao, ganang ako'y di kilala nyo, kung di mararamdaman ang puso nyo. Upang patotohanang kaiba tayo. Kayo'y tao, ako'y hindi, ngunit tulad nyong tao ang aking ginagamit. Upang ako'y makapagsambit sa inyo'y makapaglahad ng marapat at dapat. Kaya't ang may pandinig, nang ayon sa akin at akong nagkaloob, tuwirang nawawawaan o nawa niya'y nakakamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat napakalaking pananagutan ng tao na sa halip na nagpabuti ng kapwa niya ay lalong nagpasama, na sa halip na gamot ang kanyang sugat, lalong napaglalim, na sa halip na napag-alab ang kanyang kapatid sa marapat at dapat na sumpungan, lalo pang nawalay at nanghinat ng lamig. Tao, ang lahat ng may gawa ng ganito, nasilayan ng Ama sa ibabaw ng mundo. Kaya't ang lahat ng nasisilayan niyang kaukulan sa kanya'y ginagawa sa kapwa niya, tinutupad sa kapwa niya, hinahandog sa kapwa niya, nakikita niya itong kalugod-lugod sa kanyang pananaw. Kaya naman kung papaano siya'y nalulugod sa ginagawa ng kanyang mga anak, na sa kanya'y tapat at makatotohanan, tuwirang sila rin naman ay palulugorin niya sa kapwa nila at tuwirang sila'y magagalak na lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mas mainam ugatin alamin upang patuloy pang matulungan ang kapwa, ugatin alamin upang lalo pang pag-alabin ang pagmamahal, ugatin alamin upang tanglawan at magliwanag na tuwiran, ugatin alamin upang tuwirang mapalakas ang marupok at mahina, ugatin alamin upang kamti ng luwalhati ng buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hecha karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon kay San Lucas, isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos." Sagot ni Pedro. Sa makatwid ng dahil, itong si Pedro ay kilala ang kanyang guro. At ang Espiritong mabuti ang nagtaglay at nagkaloob sa kanya upang ito'y mabatid. Natumbok niya at naitura ng tama tumpak na katugunan. Mesiyas ang kanyang kausap. Kaya't nang dahil Mesiyas, nagtiwala at nananalig ang mga naniniwala. Kaya naman sa kanilang pananalig at pagtitiwala,
Bagamat may pagkataong umiiral at sa kanila'y nanaig sa una, subalit nang napatotohanang tunay na Mesiyas ang kanilang naging guro at tinawag na Panginoon, ipinakibaka nila ang natutunan sa Kanya, ginawa ang marapat sa kapwa, tinupad ang habilin, kaya't napatotohanan ang guro ng pinakaguro ay ang ibinaba sa lupa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, Anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa 3 araw ay muling mabubuhay. At sinabi ng lahat, at sinabi niya sa lahat, kung ibig ni inumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Ito ang pinakamahirap. Ngunit kung sino ang ibig sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili. Paano mo malilimutan ang sarili mong pinahahalagahan ay damdamit kalooban mo? Paano mo malilimutan ang isang bagay na mahalaga sa iyo? Paano mo malilimutan ang isang taong mahal na mahal mo? At pagkatapos tutuparin mo at gagawin ang magdudusa ka lamang? Ngunit nagawa ng isang Kristo, patutoong hindi tao, kundi Diyos Espiritu ang nagtaglay sa kakayanan bilang tao. Tao, hindi kaya magawa rin ninyong mahirap kung puspos kayo ng Espiritu? Hindi nga kaya magawa rin ninyo pinakamahirap kung nasa inyong Espiritu ng Ama? Sapagkat wala ngang kakayahan kayo. At siyaan ang patutong kaya nagkaroon kayo ng kakayahan nang dahil ang Espiritu ng Ama ay sumainyo. At siyaan ang patotoo, ang Espiritu ng Ama ay nagpapabago ng isip at kalooban, nagpapabago ng pananaw sa buhay, nagpapabago ng pandama, nagpapatibay ng pananalig sa Ama. Sa makatwid, yaan ang patutoong ang pagkatao ninyo'y namatay at binuhay ang Espiritong tinanggap nyo, kaya't namuhay kayo sa katotohanan. Mga mahal, magalak magpuri ang namumuhay sa katotohanan. At paanong mapapatotohanang may pinakibakahan kang mahirap upang mapatotohanan ng Ama mong may gaan kang matatanggap nang dahil siya ang sayo'y nagkaloob. Kung walang naganap ngang, mahirap mong talikdan, mahirap mong talikuran, mahirap mong kamtan, mahirap mong suungin, mahirap mong pakibakahan, mahirap mong tupdin. O mga mahal, walang mahirap sa Ama, lahat ay magaan. Yan ang patotoo. Espiritu Santong taglay ninyo, lahat ng mahirap para sa inyo ay mapagagaan ito. Kaya't kung puspos kayo ng Espiritu Santo, walang mahirap para sa inyo. Tulad ng Kristo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naggingit-ngit, nagpupuyos ang taong isip at damdamin kapag nakikita niya yung kapwa niya na natutuwa pa, nagagalak. Akala'y hindi nila iniintindi problema. Ngunit ang di nila batid kaya nakakayanan sila'y masaya nang dahil sa kalooban ng Ama ang sa kanila'y nangunguna. Yaan ang patotoo ko, mga iniibig kong mahal na mahal ko pa bilang mga tao. Kung tuwirang sa inyo'y kinamtan ng lubusan,
espiritong walang maliw na di mamamatay. Tuwiran ngang magiging isa rin kayong katotohanan at magwiwika ng patotoo. Ang di nyo kaya ng bilang tao, nakayanan nyo sa bilang espiritu, at ang para sa inyo ay di batid nyo na batid ng dahil sama. Sapagkat mapapalad nga kayong nang dahil sa pagkilala nyo at pagtanggap sa Kanya na iba kayo sa kapwa nyo di marunong tumanggap sa Kanya. Hecha karamaleyana, no karamaneyahana, ne karamaneyahana, ne karamaneyahana. Kaya naman, kapag nagkausap-usap ang kapwa malalakas ang espiritong mula sa Ama, ang pinag-uusapan nila kung papaano mapatatatag, mapatitibay ang marupok na kapwa nila. Ang pinag-uusapan nila ay ang ikabubuti ng bawat isa, at ang pinag-uusapang tuwiran kung paano nila mahulagpusan ang lahat ng sa kanila'y niloob na pahintulot, sapagkat ang Ama siyang tuwirang kasama. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Hindi ang pinag-uusapan ay sino-sino pa, kundi kung papaano maging ang hindi kanila problema upang lutasin alang-alang sa pagmamahalan. Ito ang sinyalis at patuto na magkakaisa ang Espiritu. O tao, mahal ko kayo. Subalit, kung sasabihin ng isa'y malakas ang espiritu niya, at pagkatapos ang tunay na pinagkalooban at pinaggalingan ng kanilang espiritu, ang siya pang kanilang sisirain, masama silang espiritu. Sapagkat ang pinagmula nila ay hindi maninira, hindi sisira, kundi bubuo, hindi magwawasak, kundi bubuo, hindi mangiiwan, kundi lalapit, hindi lilisan, kundi haharap. Yaon ang Ama at Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nang bawat may taglay nito, lahat ng tinuran ko'y nawawaang totoo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Kapag ako at ang aking mga salita ay kinahiya ni numan, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel, sayang ang ginawa ng di tama at tumpak. Pawang katotohanan, yamang nagpapagal kayo doon na sa pakikinabangan ninyo buong buhay. Yamang kayo'y nakakilala doon na sa tataglayin nyo'y kagalakan ng kalooban. Yamang kayo'y tumutupad doon na sa inyong kakamtin ay kasiyahan at galak. Yamang kayo'y tumanggap doon na sa magbibigay tunay na buhay. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Aanhin mo nga ang lahat ng nasa iyo kung kapahamakan naman sa pagdatal ng takda mo. Mas mainam pang hindi ka nakalasap ng lahat ng ito kung sa wakas mo namay, buhay na walang hanggan ang iyong natamo. At ito'y pinahahalagahan lamang ng mga taong nakasumpong sama
at tuwirang nakilalay siya sapagkat ang mahalaga sa kanila ang ligayang damang-dama ng kalooban, hindi ng kung anong makapagpapasaya. Tao, mahal ko kayo. Walang katumbas na kasiyahan at kagalakan ang dulot ko kung masusumpungan nyo lamang, magsisipagbunyi kayong tupdin gawin ito. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Ang may pangunawa na siyahan at higit pang natuto, subalit ang di nakaunawa at sarado ang diwa, nagdulot ng masamang pag-iisip sa kanya. Kaya't kahabag-habag ang mapagparatang na nilalang sa tao. Taong katulad nyo, oo, mahahamak. Ngunit paano ang espiritu na inuhusgahang hindi nasisilayan ang mata? Kaya't ang totoo, tunay na nasa espiritu ng Ama, batid ang wika ko, kilala salita ko, nararamdaman niya aking espiritu. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi niyo ito maririnig kahit sanda ko, sapagkat iba't ibang pahayag ang dulot ko sa tao. Ngunit tuwirang kong sasambitin sa inyo, ako mismong nagluwal, kaya't wala kayong may tutulad sa salitang ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hatsa karama, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ilang araw na lang bago mag-anibersaryo? Ilang araw na lang po ba? Ilan? 31? Purihin ang Ama. Sa 31 days na yan, maraming magaganap, maraming magagawa ang Ama. At ang matibay ang pananalig at mabuti iniisip, ariin niyang maganda magaganap sa buhay niya. At ang tunay na kilala at damang-damang Ama, ligaya ng puso'y kakamti niya. Buhay bang Ama? Sapagkat sa isang iglap may magagawa ang Ama, ang wika nga niya, 1,000 taon sa lupa, isang iglap lamang sa akin, anak na mahal ko. Buhay ba nga, Ama? Tahanan ko'y kaharian, tungtungan ko'y lupa. Saan nakita yan na po, Kunching? Hanapin mo sa banal na libro. Kapag di mo nakita, di ka naghanap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, may nag-text. Ano daw ba ang magandang panalangin o mabuting panalangin? Walang mabuting panalangin kung masama ang kalooban at isipan. Sapagkat lahat ng maganda mong binigkas, kung hindi mabuti kalooban mo, paanong maganda sa pandinig ng Ama? Kaya wala sa kanyang maganda. Ngunit, wala ka mang binigkas na magagandang salita, kundi sinabi mo lang, Panginoon, maawa ka. Maganda ng panalangin yun. Maawa na siya sa'yo. Buhay ba ang Ama? Hindi mo man sinabi kung anong hinihiling mo, sinabi mo lang maawa ka dahil malinis ang puso mo. Naramdaman niya na kung anong nais idulog mo. Kaya walang magandang panalangin at mabuti sa taong masama ang isip at damdamin. Bumubuti ang panalangin kung bukal sa kalooban at tuwirang mabuti ang nilalaman ng isip at damdamin. Kaya naman,
mayroong hindi magandang manalangin, subalit pinakikinggan. Dahil malinis ang hangarin at layunin. Malinis ang kalooban at kaisipan. Kaya hindi na kailangan pagandahin mo ang panalangin mo, kundi pagandahin mo ang linalaman ng puso mo. Hindi na kailangang pabutihin mo pa ang dasal mo, pagkahaba-haba at pinaganda mo pa. Pagandahin mo lang laman ng isipan mo. Doon, lahat ng hiling mo, hindi man ngayon, hindi man mamaya, hindi man bukas, sa iyong kabutihang ginagawa araw-araw, hindi ka mamamatay, kakamtan mo yan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, taong mga minamahal ko. Ganang pagkatao'y di masasambit ito, ganang katauhay di narinig nyo, ganang aking espiritong di nasilayan nyo, ang winika ko'y maririnig ng may pandinig na tao. Sa katotohanan ay mulat na mulat ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga ma? Idulog nyo po eka ako. Idulog man kita. Kung ikaw na dinudulog ko, di ka totoo, pakikinggan ba ako? Kaya para pakinggan ako, ikaw na dinudulog ko, magpakatotoo ka rin tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi na kailangang ipabasa sa inyo ni Apo Kunching kung ilan ang mga taong gayon kung mangusap. Ngunit kung kilala nyo ang Ama, ang maririnig nyo ay kabutihan niya. Ito ang papasok sa isip nyo, mga anak niya. Anak, ano't lumuluha ang mata mo sa galit? Ang galit ay hindi sa akin. Pakatandaan mo yan. Anak, ano't lumuluha ang mga mata mo sa inggit? Tandaan mo, anak, hindi sa akin ang inggit. Anak, ano't lumuluha ang mata mo dahil sa selos? Tandaan mo, anak, hindi sa akin iyan. Anak, ano't lumuluha ang mata mo dahil sa pagngingit-ngit? Tandaan mo, anak, hindi sa akin yan. Anak, ano't lumuluha ang mata mo dahil sa lungkot? Anak, nalungkot din ako. Kaya marapat mong madama ang kalungkutan ko. Ngunit tandaan mo, anak, kung nalungkot ka dahil nagkasalang kapwa mo at pinatatawad mo, malulugod ako sa iyo. Ang lumbay ng puso mo'y ipaparam ko at galak ang mararamdaman mo. Anak, bakit lumuluha ka? Dahil sa habag sa kapwa mo? Tama yan, anak, sapagkat marapat lamang mahabag ka nang dahil ako'y mahabagin kanino mang aking anak. O tao, mahal ko kayo. Iba't ibang uri ang pagluha ng tao, ngunit ang pinakamabuting naging luha mo, kinawaan mo ang kapwa mong nagkakasala sa iyo, kinahabagan mo ang kapwa mong nawawalay sa Ama, kinalungkutan mo ang di pagkilala ng kapwa mo sa Kanya, ngunit kung ang luha mo'y galing sa puot, alisin mo yan, anak, hindi mo ako madarama sa buhay mo. Maliwanag ang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Anak, bakit ka lumuha? Dahil po sa galak at tuwa. Marapat lamang, anak, na magalak at matuwa at maluha, sapagkat ganyan din ang aking nararamdaman. Naluluha ang aking espiritu sa tuwing nasisilayan kong mga nagpapakatutong tao, sa galak at lugod na lugod kong nararamdaman ng puso ko. Tao, mahal na mahal ko kayo.
Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At yaon ang patutuo na tuwirang ako sa inyo kapag ang luha nyo'y naging kaakibat ay ako na nararamdaman nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Magalak magpuri ang gayon ng nakamtan, pasubali ko nga'y tunay kitang anak na matatawa. Heche karamaleya ne karamaleya, na karamaleyahan, ne karamaleyahan, ne karamaleyahan, ne karamaleyahan. Hindi nyo ito maririnig kahit saan dako kayo makinig. Pasabwali, sabi ng bulol. Pasubali, wika ko, hinahamon ko kayo. Maliban may gamitin akong tulad nyong muling tao, na katulad nitong paggamit ko sa babae sa harapan nyo. Maririnig nyong muli ang gayong kataga ko. Ngunit paano kung sabihin kong wala pa para ibigkas muli niya? Necharaya ma, no karamaleya. Hecharaya na ma, hachara. No karamaleya ne karaneya. Neya, ahaya. No karamaleya. Ne karamaleya. Nakacha. Oh yeah. Nekaramneya na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya ba kayo? Purihin niyo ang Ama. Mapalad kayong nakadama sapagkat itong sa tuwin ay alalahanin at damhin nyo sa puso nyo nang di na manaig ang sarili ninyong pagkatao. Kaya kapag dumaratal, ang papasukin ni Satanas kung ano ang laman ng isip mo, sabihin mo, Ama, mas makapangyarihan ka sa Kanya. Huwag mong pahintulutan na ito ang pumasok batid kung hindi sa'yo, sapagkat alam ko ikaw ang kapayapaan at ikaw ang kapanatagan. Sa gayon, daratal bigla. Sapagkat sabi nga, kung mabilis ka, Satanas, ako'y hagibis. Buhay ba nga Ama? Sumainong kapayapaan, pagharian kayo. Hatsa karamaleya karanaya. No karamaleya. Heleya neya no. Hachara kaya no. No, neya, ne karameleya na. Buhay ba ang Ama?